Ilang minutong tiningnan ni Nick si Krisa. Aaminin niya na nainis siyang bigla nang banggitin nito ang pangalan ng ex-boyfriend. Oo na, nagsaselos pa rin siya dito kahit na wala namang kaselos-selos. Kung maaari nga lang ipagbabawalan niya itong banggitin ng pangalang iyon, ngunit hindi naman pwede dahil sa kapatid niya. Kung maaari lang ay matagal na sana niyang ginawa, pinili na lang niya ang manahimik. Ang mahalagay nasa piling niya ang dalaga. Siya ang kasama. Kinabig niyang muli ang katawan ni Kriza upang muli itong yakapin ng mahigpit. Napahagikik na doon ang dalaga nang halikan niya ito sa kanyang leeg nang dahil sa naramdaman nitong iba yung kiliti sa kalamnan niya. May natira pa ba? Gusto ko rin matikman kung anong kinakain yung dalawa ni Nati kanina. Wala na, buto-buto na lang yon. Gusto mo bang lutuan na lang kita? May natira pa kaming marinated na chicken wings sa fridge. Hindi ko inubos lutuin at baka hindi namin yung lahat kayaning ubusin. Sige, magpapalit lang ako ng damit. Gusto ko rin ng wine. Samahan mo akong uminom ng konti. Sige, abot sa tengang ngiti ni Chris ang tinanaw ng bulto ni Nick na patungo na ng silid. Lumapad pang ngiti niya dahil naisip niya na almost perfect na ritong buhay niya. Okay na rin sa kanyang relasyon na meron sila. Date na bang matatawag to? Ayos lang sa akin kung dito lang sa loob ng penthouse. Hindi naman mahalaga kung saan ang venue. Ang importante kami lang yung dalawa. Mabilis na siyang nagtungo ng kusina. Kung kaya naman bago pa makalabas doon si Nick ay nakahanda ng tibol. Nalinis na rin niya ang kalat nila ni Nati kanina. Naka-ready na rin ang wine at ang 2 baso para sa kanilang wine date. Naisalang na rin niya sa air fryer ang chicken wings at hinintay na lang yung maluto. Napapansin niya na madalas na sa labas kumakain si Nick itong mga nakaraang araw dahil sa pagiging busy nito sa kanyang trabaho. Nahalata na rin ang pagbaba ng timbang nito dahil hindi mga healthy food ang mga kinakain. Kailangan niya itong kausapin na huwag pabayaan ang sarili o kung hindi naman ay siya nang bahalang magluto ng kanyang pagkain para sure na magiging healthy. Tada! Maestra pa ni Kriza ng kanyang 2 kamay so nakahanda ng lamesa pagpasok ni Nick ng kusina. Kumurba ng ngiti ng labi nito na maging ang mga matay nakangiti na sa dalaga. Konting hintay lang at maluluto ng chicken wings mo. Pakihintay na lang ha, Master Nick. Napabungis-ngis na doon si Nick na dinilaan pang labi upang basain niya ng laway. Sa halip na maupo sa hinilang upuan ni Krisa para sa kanya, ay dumiretso siya sa harapan ng dalaga upang yakapin to ng mahigpit. Hindi naman na doon pumalag ang dalaga na yumakap na rin dito sa binata kahit na medyo natatawa sa mga pinagsasabi niya. Inamoy-amoy niya pa ang bagong palit nitong damit. Thank you so much, Chris. Mahinang bulong nito na sinimulang halikan ng leg niya. Tinulak siya ni Krisa papalayo sa katawan niya na animoy biglang napaso sa kanya. Oops! Yung chicken wings ang ganyanin mo't hindi ako. Upo na muna. Kakain ka na muna. Tinikom ni Nick ang kanyang bibig at sumunod na lang siya sa kagustuhan nito. Naupo siya habang ang mga matay hindi niya pa rin inaalis sa katawan ng dalaga nasa harapan niya lang. Kumibot-kibot ng bibig ng binata. Aliw na aliw siya sa mga pinagagawa nito ng gabing iyon. Napaka-hyper niya rin. Hayaan mong pagsilibihan kita ngayong gabi, wika pa ni Krisa, na binuhat ng bote ng wine na nagawa na niyang buksan kanina at sinalinan na niya ng basong nasa harapan ni Nick. Pinanood lang siya ng abogado. Ayan, teka lang, i-check ko lang kung luto ng chicken wings mo. Hindi pa rin inaalis ni Nick ang kanyang tingin sa katawan ni Krisa na nakatalikod na sa kanya. Otomatikong ngumiti ang binata at binuhat ang baso ng wine niya nang lumingon to sa banda niya. Ilang minuto pa, ani Krisa na muling bumalik sa table. Binitawan ni Nick ang kanyang hawak na baso ng wine. Ang bunga kala niya ay maupo ng babae sa kanyang harapan ngunit mali siya. Nagtungo to sa likod niya at yumakap sa kanyang leeg. Pinuhay na naman ito ang kanyang dugo na bahagyang humupa kanina. Maring ipinikit ni Nick ang kanyang mga mata at kinagat ng labi upang pigilan ang sariling mag-react sa ginagawa ngayon ni Kriza. Baby, inaasar mo ba ako ha? Tanong niyang gasgas na ang boses. Hindi nilalambing lang kita. Kinabig na ni Nick ang mukha nito palapit sa kanya at inabot na ang bibig. Sinil na ito ng marinang halik. Alam mo namang pagdating dyan ay game na game ako. Anas ni Nick na marahang hinaplos ang buhok ni Kriza. Malamlam ng mga mata. Walang ano-ano hinilan niya ang braso nito upang mapaupo lang sa kanyang kandungan ng katawan nitong nawala ng balanse. Nick! Hinawakan na ni Nick ang baba ni Chris at muling inangkin ang labi ng dalaga bago pa man muling makapag-react. Gumalaw si Krisa paharap sa binatang hindi niya namalayan na natabi niyang baso dito ng wine.
Natapon niya sa sahig ngunit hindi nila pinag-ukulan ng pansin. Itinuloy pa nilang halikan. Oh Chris, ungo ni Nick na halatang ganadong-ganado sa halikan nila. Sinabayan ni Chris ang ginagawa ni Nick, pinagbigyan niyang katawan. Hindi niya lubos maisip na may ganun pala siyang side sa katawan na tanging ito lang ang nakakagawang magpalabas. Nang maramdaman niyang palalim ng palalim ang halikan nilang dalawa, ay bahagya siyang nag-alinlangan kung itutuloy pa ba yun at hayaan ng binata kung saan sila parehong dadalhin noon. Wala namang ibang tao dito. Normal lang na gawin natin ng ganito sa parting ito ng bahay. Kumbinsi ni Nick sa kanya na maramdaman niya ang bahagyang pag-alinlangan sa kanyang ginagawa. Mabilis na tumibok ng puso doon ni Kriza. Nagkaroon na naman siya ng hindi maipaliwanag na excitement. Pakiramdam niya ay hulog na talaga siya sa binata. Hindi na niya mapipigil ang sarili. Ano sa tingin mo, baby, ha? Masuyong haplos pa ni Nick sa kanyang ulo. Sinandalan ng dalagang kanyang ulo sa balikat ni Nick habang nakayakap ng braso niya sa leeg ng abogado. Yakap naman itong bewang niya. Nakaupo pa rin siya sa kandungan ng binata. Hindi niya mapigilan ang binibigay nitong mga paninitig na animoy hinihigop na roon ang lakas niya. Sandali lang, papatayin ko lang ang air fryer at baka masunog ang niluluto ko. Hinayaan siya ni Nick na gawin ang kanyang gusto. Tumayo siya at binunot ng saksak noon. Muli niyang binilikan na naghihintay na binata at walang hiya na siyang muling kumarga sa kandungan nito. Itinuloy nilang naudlot nilang simula ng pagninig kung saan doon nila yun mismo dinaos at ginawa. Sobrang bigat ng pakiramdam ni Krisa kinabukasan na magising siya. Pakiramdam niya ilalagnatin siya, hindi lang yon. Parang tumitibok ang masalang parte ng katawan niya na matatagpuan sa pagitan ng kanyang mga hita. Napangiwi na siya nang maalala kung ilang rounds nga palang ginawa nila ni Nick nang nagdaang gabi. Hindi naman niya ito matatanggihan dahil alam niya sa kanyang sarili na gustong gusto rin niya ng katawan niya. Iinot-inot na siyang bumangon, sapu ang kanyang ulo, wala na naman sinik sa tabi niya. Nahagip na ng kanyang mga mata ang kulay asul na rosas na nakalagay sa katabi niyang unan. Paniguradong kinuha yun ng binata kanina noong mag-jogging to. Nababalutan pa ng mga talutot noon ng panggabing hamog. Kumurba ng kakaibang ngiti sa mga labi ni Kriza. Tila nawala na noon ang pananakit ng kanyang buong katawan. Kainis, ang aga-aga niya namang magpakilig. Sa dalawang lalaking kanyang nakarelasyon, tanging kay Nick niya lang naramdaman yon, kakaibang kilig. Oo, kinikilig din siya kay Alex noon pero kumpara kay Nick, sobrang iba ito. Dinampot na niya ang tangkay ng bulaklak at inamoy na niya ang talutot nito ng bango. Sino bang hindi mas mahuhulog sa kanya kung ganito siya? Tanong niyang hindi inaalis sa mga mata sa hawak na tangkay ng bulaklak. Mas tinutulak niya kung mahulog sa kanya. Muling nahiga si Krisa, hawak pa rin ang tangkay ng asul na rosas. Nilapag niya yun sa kanyang tabi at niyakap ng unang ginamit ni Nick na nasa kanyang tabi. Nanuot sa ilong niya ang naturang amoy ng binata kung kaya naman mas niyakap pa niya ang una nun. Alam niyang sobrang nakakabahala ang pagiging baliw niya sa lalaki, lalo na't minsan, hindi pa niya narinig sa bibig nitong namutawing mahal siya nito. Ayaw naman niyang magbago dahil lang doon. Nakapagdesisyon siyang hayaan na lang niya ang kanyang sarili. Bahala na kung saan ako dadali ng damdamin ko para sa kanya. Ilang sandali pa'y minabuti ni Chris ang bumangon na upang maglinis ng bahay. Maraming kalat doon na gawa nilang dalawa. Wala pa naman si Manang Esperanza kung kaya walang ibang gagawa noon kung hindi siya. Alangan namang asahan niyang sinik ang maglilinis noon. Paglabas niya ay nakita niyang malinis ng lamesa sa kusina. Nasa lababo ng mga hugasin. Ang tanging kalat doon ay ang saplot nila sa katawang isa-isa nilang hinubad doon. Namula na mukha ni Krisa na mag-flash sa kanyang isipan ang mga naging kaganapan doon. Yung tipong parang sinasadya ni Nick na huwag yung tanggalin doon dahil gusting tong alalahanin niyang nangyari sa kanila sa bandang iyon ng bahay niya kagabi. Oh my God! Mabuti na lang talaga't nasa bakasyon si Manning Esperanza. Kung hindi sobrang nakakahiya na itong aabutan niya pagpasok niya ng penthouse. Pinulit niya yun isa-isa pagkatapos noon hinarap na ang mga hugasin sa lababo. Nasa trabaho na si Nick, hindi siya nito man lang ginising bago umalis. Dahil siguradong alam nitong late siyang magigising at tayo din itong istorbohin ang mahimbing pampagtulog. Wala man na siyang iniwang note o kung hindi naman ay message. Gusto niya matapos maghugas at tingnan ng screen ng cellphone kung meron ba tong unread message doon. Pagsapit ng tanghali ay siya na mismo nag-send ng message sa binata upang ipailala dito sa gabi iyon ng concert ni Armando Celis na kailangan nilang puntahan.
Pagkalipas ng kalahating oras ay nakatanggap si Krisa ng tawag mula sa abogado. Sorry Chris, mukhang hindi kita masasamahan ngayong gabi. May appointment ako sa client ko, ang schedule ng meetup namin ay mamayang gabi. Dismayado man, hindi na lang niya yun pinarating sa abogado. Ganun ba? Ngunit hindi naman makatakas yun sa pandinig-nig. Ibigay mong number sa akin ni Rita, akong kakausap sa kanya para samahan ka niya. Huwag na, ayos lang. Baby, wag mo namang iparamdam sa akin na sobrang mag-guilty. Sige na, invite natin si Rita. Imposible naman natanggihan ka nun. Malay mo hindi siya busy ngayon. Try mo lang. Napabuntong hininga na doon si Kriza. Hindi siya pwede. Umalis siya ng bansa kasama ng kanyang asawa. Nasa Vietnam sila. Ganun ba? 2 araw pa bago sila umuwi ng bansa. Natahimik si Nick sa kabilang linya. Huwag kang mag-alala, titignan ko si ibang kakilala ko kung sinong pwedeng isama. O sige, ipaalam mo sa akin kung matutuloy ka ha. Okay. Pagkababa ng tawag ay nag-isip ng mataman si Krisa kung sinong kanyang isasama. Pumasok sa kanyang isipan ng student niyang si Patricia. Kapatid yun ni Peter, pareho sila ng hilig nito. Paniguradong kapag in-invite niya ito, hindi ito tatanggi dahil sa musician. Ang mahal kaya ng ticket ng concert. VIP ticket pa ang hawak niya kaya mas masaya. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon, tinawagan niya na ito upang ipaalam ang pakay niya. Talaga, Teacher Kriza? Kagaya ng kanyang inaasahan, sobrang saya ni Priscilla na marinig niyang sinabi ni Kriza. Oo, dadaanan na lang kita dyan sa bahay niyo. OMG! Hulog ka talaga ng langit, Teacher Kriza. Alam mo bang ilang beses ko sinubukan pumila para makakuha ng ticket niya, pero bigo ako. Pinag-isipan ko na lang pumatol sa scalpel eh. Kaso ayun, mabuti tumawag at sinabi mo sa akin, may extra kang ticket dyan. Madaldal nitong tura na na-imagine na ni Krisa. Ang hilat siya ng mukha. Naku, mabuti na lang pala. Sayang lang ang ibabayad mo doon kung nagkataon. Ayun na nga, Teacher Krisa. Binaba na rin yun ni Krisa. Matapos sabihin na kailangan na nilang maghanda. Dapat maaga sila sa venue nang sa ganon ay hindi sila maligaw. Upang hanapin ang maupuan nila, nagtaksi lang siya patungo sa bahay ng mga Balboa. Pagdating ni Kriza sa bahay nila ay nagkataon na naroon ang ama nitong abogado riyan at kilala si Kriza. Hi Miss Kriza, long time no see. Naku, kanina pa nakabihis yang si Priscilla. Excited na excited sa pupuntahan yung event. Ikaw na sanang bahala sa batang yan ha. Ngumiti lang sa kanya si Kriza at tumango. Huwag po kayong mag-alala, Attorney Balboa. Ihahatid ko rin siya mamaya pa uwi pagkatapos ng concert. Pangako ng dalaga upang huwag na itong mag-alala pa sa kanila. Naniniwala ko sa'yo. Basta ikaw ang kasama na anak ko, wala akong dapat na ipag-alala. Nag-offer pang matandang abogado ng maiinom na hindi naman tinanggihan ni Kriza. Feeling niya kabustusan yun kung tatanggihan niya. Bumaba na si Priscilla ng hagdan na marinig ang boses ng maestra niya na nasa sala na ng bahay nila. Sa likod niya ay naroon si Peter, kabuntot sa likuran ng kanyang kapatid. Namanghang mga mata ng binata nang makita doon ang bulto ni Kriza. Kumurba na sa isang matingkad na ngiti ang kanyang labi. Dad, ako nang bahalang maghatid sa kanila patungo sa venue ng concert. Presinta pa nito. Naku, mabuti pa nga Peter at wala ka rin namang gagawin ngayon dito sa bahay. Matinding pagtutol ang naramdaman ni Kriza sa sinabi niya ng mag-ama, ngunit para sa kanya ay napakahirap tanggihan ng abogado, lalo na sa harapan nila yun mismo sinabi nito. Baka kung ano lang ang isipin nito oras na tumutol siya. Tinignan na ni Peter ang kanyang kapatid na si Priscilla. Tila may inuutos tong hindi maintindihan ni Kriza kung ano. Pero sinunod nitong student niya nang nalaman niya sumunod tong naging litanya. Tara na po Teacher Kriza. Nakangiting hawak nito sa kanyang isang kamay na naging dahilan upang ibaling na niyang tingin sa estudyante niya. Napakaganda at bango ng bagong sasakyan ngayon ni Kuya Peter. Halika na Teacher Chris at binyagan na natin. Hindi na rin malaman ni Krisa kung paano niya pa ito tatanggihan, lalo pat pinalamlam na nito ang kanyang mga mata sa kanya. Minabuti na lang ni Krisa na magpadala sa gusto ng kanyang estudyante. Hahayaan na lang niya yun na mangyari para sa araw na yon. Sige, tanging nasabi ng dalaga na kahit napipilita na hindi niya ipinahalata. Nang sabihin niyo ni Krisa ay marahang hinila na siya ni Priscilla. Paglula nila ng sasakyan ay kagad na siyang humingi ng paumanhin kay Peter dahil mukhang nabala pa yata nila ito. Pasensya na sa estorbo ngayong gabi Peter ha? Kaya naman namin mag-taxi na lang patungo ng venue. Hindi mo naman kailangang ihatid kami sa concert venue pupuntahan.
Inayos ni Peter ang kanyang magulong buhok sa rearview mirror ng sasakyan at kapag dakay nilingon na niya ang dalaga. Malapad ang ngiting binigay ng lalaki kay Kriza. Long time no see, Kriza. Lumaki pang kanyang ngiti sa dalaga. Matagal-tagal na rin noong huli tayo nagkita ha? Hanggang ngayon ba nailang ka pa rin kagad sa akin? Tumango at hilaw nang umiti lang si Kriza at wala nang iba pang sinabi pa bukod doon. Napahinga ng malalim si Peter dahilan upang gumalaw ang Adam's apple niya. Pagkatapos noon ay binuhay ng makina ng kanyang sasakyan. Buong biyahe nila ay panakanak ang pagsasalita ng lalaki na tanging tangulang ang nakukuhang tugon mula kay Kriza. Pili na lang kasi ang mga salita nito na hindi nakagaya ng dati. Nalaman ng dalaga mula dito na siya ang nagsumbong kay Nick noon na ginawa sa kanya ng dating nobyong si Alex. Actually, si Nati ang gustong tawagan ni Peter dahil itong fiancé ni Alex. Ngunit sa huli si Nick ang pinili niyang tawagan at dito sabihin ng lahat. Sinabi niya sa abogadong lahat habang nasa business trip ito, yun ang nagisimula ng pagkakakilala nilang dalawa ng abogado. Talaga, maraming salamat ha. Sobrang amaze ang boses na tura ni Krisa na ikinatawa lang ni Peter. Ngunit hindi na ito nagbigay pa ng ibang opinyon. Ikaw palang sala rin ha? Hindi alam ni Peter kung nagsisisi ba siya o hindi sa kanyang ginawa noon na pagsusumbong dahil may naramdaman pa rin siya para kay Krisa. Hanggang sa mga sandaling iyon. Matagal na niyang gusto ang babae kaya paano niya matitiis na mapahiya ito at hindi maging komportable sa kanyang buhay kung may magagawa naman siya para patigilan niya yon. Malaki palang utang na loob ko sa'yo kung ganon. Naku, huwag mo isipin yun, Kriza. Wala na lang sa akin yun. Basta okay ka. Pagtigil ng sasakyan at pagkababa ni na Chris at Priscilla sa sasakyan, ay hinawakan na ni Peter ang ulo ng kanyang kapatid na lalo pang naging mas excited sa kanilang pinuntahan. Hindi na maikala sa mga mata ng dalaga ang galak na naramdaman niya sa oras na yon. Meron akong date ngayong gabi. Pwede kayo mag-dinner ni Priscilla mamaya sa labas. Lingon na ni Peter sa dalaga. Susunduin ko na lang siya pagkatapos na ako sa aking agenda. Ngumiti lang at tumango si Krisa bilang kasagutan niya sa lalaki. Marami pa ang utang na loob niya kay Peter na hindi niya alam kung paano niya ito mababayaran. Inisip na lang niya na marami pa ang pagkakataon upang makabawi dito. At maliit na bagay ang pinapagawa nito. Sige Peter, ako nang bahala sa iyong kapatid. Huwag kang mag-alala, ako ang kasama niya kaya hindi siya magugutom. Kakain kami mamaya kagaya ng gusto mo. Maraming salamat. Kinuha na ni Chris ang isang kamay ni Priscilla upang hawakan na yon. Nag-flying kiss pa si Peter sa kanila at kapag dakay makahulugan pa itong kumindat sa kanya. Ikinailing na lang niya yon habang mahinang natatawa. Para sa kanya walang mali siya yon. Ngunit siyempre, sa ibang makakakita ay paniguradang meron yung ibang laman. Hindi niya na lang yun pinagtuunan ng pansin, alangan namang hindi niya ito pansinin. Kapatid tunang kasama. Ang ganda mo ngayon, Krisa. Huling pahabol na papuri ni Peter sa kanya. Bahagyang namulang mukha ni Krisa. Nailing na lang sa pagiging bulgar nito. Oo, maganda siya at matagal na niyang alam ang bagay na yon. Ganun pa man, hindi na lang niya ito pinansin. Pinagkibit na lang balikat. Ang bagay na hindi na mababago pa. Crush ka pa rin talaga ni Kuya kahit alam niyang may boyfriend ka na, Teacher Kriza. Komento ni Priscilla na alam ang nangyayari sa kanyang paligid. Nanunukso ng mata, mahinang tumawa na lang si Chris at hindi na sinagot ang sinabi ni Priscilla sa kanya. Marunong naman siyang makaramdam pero hindi na lang niya papatulan ng kapatid nito. Halika na Priscilla, pasok na tayo sa loob ng venue. Sa halip ay tura na lang ni Kriza. Habang papasok sa loob ng venue ay mahinang bumulong-bulong na si Priscilla. Crush ka pa rin niya, Teacher Krisa, pero meron na siyang girlfriend niya na. Bago lang sila nun eh. Patuloy ni Priscilla na walang tigil ang bukas ng kanyang bibig. Talaga, meron na? Nakita mo na ba? Sakay na lang dito ni Krisa kahit na hindi naman siya interesado. Ayaw niya lang isipin ng dalagita na boring siyang kasama. Maganda ba? Sunod-sunod na tumango si Priscilla sa naging tanong niya habang nakangiti. Oo, Teacher Krisa, bagay na bagay rin naman sila ni Kuya Peter. Mahinang natatawa na lang doon si Krisa sa pagiging honest ng dalagitang kasama niya. That's good. Malay mo, yun ang future sister-in-law mo. Ayun ang seats natin, doon pala banda. Turo ni Krisa nang sundan nilang arrangements ng mga upuan na naturang concert ni Armando Salis. Sa kabilang banda ay 2 gabing shows lang ang meron si Armando Salis sa lugar na yon. Kung kaya naman hindi na nakapagtatakang napuno ang stadium sa unang gabi na lang nito. Punong-puno ng mga taong stadium kung saan gaganapin ang concert niya.
Marami pang team labas na nagbabaka sakali na makakuha ng tiket at makapasok pa rin sa loob o hindi kaya naman ay makakuha ng tiket para sa kinabukasang concert. Halo-halong mga dumalo doon dahil kilala siya kahit ng mga batang henerasyon. May bata, middle age at mga matatandang hindi nalalayo sa kanyang edad. Walang pinipiling edad ang kasikatan niya sa bansa kung kaya naman inaasahan na niyang mangyayari yon. Hindi lang naman sa bansa. Sa ibang bansa rin ay ganun ang edad ng kanyang mga audience. Kaya hindi na siya nagtataka pa. Ayon din sa mga bulungan ng mga kapwa manonood ng concert ay sold out ang lahat ng tiket nito pati ang kinabukasang concert na para kay Chris ay deserve ng musician dahil sobrang galing naman itong kumanta at mag-play ng mga instruments. Nakakalula rin ang halaga ng VIP tickets kung kaya naman hindi niya mapigilang mahiya sa musician. Dapat ginastusan niya yon, hindi ibinigay sa kanya nitong VIP tickets na libre nang malamang ay wala ditong kikitain ng mga awit. Kung noon ay busy ito sa dinner at hindi niya makausap, paniguradong sa concert itong ito ay mas lalong wala siyang chance na makausap muli ng matagal ang nasabing matanda. Baka nga hindi man lang siya nito makita dahil sa dami ng tao. Tama nga doon si Kriza dahil pagkatapos ng concert ay agad na napapalibutan si Mr. Salis ng mga reporters. Na-invited naman sa concert upang tanungin sa next schedule nito at tungkol sa private life na rin ito sa ibang bansa. Masusin pinakinggan ni Kriza ang kasagutan ng musician. Tinanong din ito tungkol sa kanyang kasalukuyang lagay ng love life na malaman niyang okay lang din naman. Nakangiting ginala ng matandang mga mata sa audience na malakas nang nagsigawan at napalakpakan nang gawin niya ang gesture na yon. Congratulations, Mr. Celis! Yun ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa loob ng stadium. Tumigil ang mga mata ng musician sa VIP seats at hinanap ang dalagang binigyan niya ng free VIP tickets. Lumapad pang ngiti niya nang mapansin niyang dumalo ito sa mga sandaling iyon ay titig na titig sa kanya. Puno ng paghanga sa kanya ang mga mata ng dalaga. Saglit siyang natigilan pa doon dahil naalala naman niya sa mukha nito si Beverly. Hindi naman niya mapigilan na sariling umasam na baka ito nga ang kanyang nawawalang anak. Sa dami ng concert na kanyang pinuntahan at sa dami ng taong kanyang nakakasalamuha, ngayon pa lang siya nakakita ng kagaya ng paraan ng pagtitig ni Beverly sa kanya noon. Hindi niya namalaya na napansin na yun ng mga kaharap niyang reporter. Malapad ng ngiting sumulyap din ng mga ito sa banda ni Krisa na walang kamaling-malay sa iniisip ng mga ito. Mr. Celis, kasama mo ba ngayon ditong anak mo upang manood ng concert mo? Mabilis na napakurap na doon ng matanda, nakalimutang nawala na pala siya sa sarili niya. Sinong anak niya ang tinutukoy ng mga ito? Hindi naman niya kasi kasama si Nelia na kilala ng tao bilang anak niya. Sa pagkakataong iyon ay close-up ng mukha ni Krisa sa LCD screen na nasabing stadium. Malakas na nagsigawan ng mga tao na halatang excited na silang ipakilala nitong anak ng musician. Iniisip kasi nilang nagmana marahil sa lalaki ang anak nito. Hindi naman bulgar na ampun nila si Nelia kaya malamang itong iniisip ng mga tao. Napagkamalan nilang si Krisa ang anak nito, medyo kamukha rin kasi ni Armando Celis ang dalaga lalo ng kanyang mga mata. Hindi lang yun mapapansin kung hindi tititigang mabuti, kaya malamang hindi yun napansin noon ni Nick na may matalas na paningin. Isa pa, nakaupo si Krisa sa pinakamahal na VIP seats na ilang libong halaga. Do it! Do it! Do it! Chant ng mga taong nasa loob ng stadium. Nakaranas ng maraming ups and downs sa entertainment industry si Mr. Salis na hindi lingid sa kaalaman ng marami. Alam niyang kapag hindi niya lilinawin ang bagay na yon ay magduduluto ng kaguluhan sa parte ni Krisa. Walang choice ay personal na niyang inimbitahan si Krisa sa entablado upang linawin kung anong totoong relasyon niya dito. Pasensya na kung hindi namin kayo mapagbibigyan, nagkakamali kasi kayo. Mahina pang tumawang matanda ng malawak na ngumiti sa kanyang audience. Mahigpit na hinawakan ni Mr. Salis ang kanyang mic. Muling tinignan si Krisa ang nahihiyang nakatayo na sa kanyang tabi. Sinuklian ni Krisa ng ngiti ang matanda. Gaya ng una niya itong nakita, sobrang gaan ang pakiramdam niya para sa matanda. Hindi na niya pinalagpas ang pagkakataon, nakipag-selfie na siya dito bago pa man ito makapagsalita. Baka hindi na po ako magkaroon ng pagkakataon mamaya. Mahinang natawa lang si Mr. Celis at taos sa pusong pinagbigyan ng dalaga. Inakbayan niya pa ito. Matapos noon saka siya muling nagsalita upang sabing hindi itong anak. Kilala kong batang to. Unfortunately, hindi siyang anak ko. Ganun pa man ay kasintahan siya ng anak ng aking matalik na kaibigan. Kaya naman parang anak ko na rin siya. Itatrato ko rin siyang anak kagaya na pagtrato ko sa mga anak ng aking kaibigang nabanggit. He was gentle, elegant, and graceful.
Habang pinapakinggan yun na ilang beses na na-imagine ni Krisa na ang sarap siguro maging ama ng kagaya niya. Yung maiisa silang hilig. Kaso napaka-imposible naman noong mangyari. Ang labo na maging ama niyang matanda, sobrang taas naman ang pangarap niya. Nakaramdam na siya ng panghihinayang sa kanyang puso na maaring hindi niya malaman kung sino ang kanyang biological na ama. Maraming salamat po Mr. Celis. Huwag po kayong mag-alala. Gusto ko rin po kayong ituring na ama. Bagay na alam kong pahihintulutan ng may kapal kumpara kami sa bawat isa. Tugon ni Krisa na nakaani ng malakas na palakpakan. Ang tinutukoy niya doon ay kung ipapahintulot ng langit na hanggang sa huli magkatuluyan silang dalawa ni Nick. Kamakailan lang ay inamin ng kanyang kinikilalang ama paglabas nito ng kulungan na hindi talaga siya ang tunay na ama. Papa, bakit niyo po sinasabi sa akin ngayon yan? Masakit yun para sa dalaga. Lalo pat wala ng kanyang ina. Hindi niya na alam kung paano mahanap ang kanyang tunay na ama. Nilitrato kasi walang maipakitang papa niya. Dahil baka gusto mo siyang hanapin. Umiling si Krisa. Wala na siyang planong hanapin ang totoong ama. Ilang taon na siya kung nais siya nitong makilala. Itong maghahanap sa kanya at hindi siyang maghahanap sa lalaki. Okay na po ako papa. Nasaya na po akong kasama kayo ni Tita Vanji. Tinignan lang siya ng kanyang ama noon ng mataman. Batid ng lalaking taliwas ang lumalabas sa bibig ng anak-anakan. Sa sinasabi tinahangad ng kanyang pusong mangyari. Kung may pagkakataon Iha, ay bigyan mo siya ng chance na bumawi sa'yo. Alalahanin mo na sa kanya ka pa rin ang galing. Siya pa rin ang iyong pinagmulan. Maliwanag, Krisa. Tumango na lang ang dalaga, tinanggap ang lahat. Bilang adult ay hindi na pinalaki ang issue. Pasalamat siya na nagawa nitong tanggapin ng ina at palakihin siya. Ariing sa kanya ng galing.